Mga kaibigan, handa na ba kayong kilabutan sa bagong kwento natin ngayon? Isang lumang cassette tape ang magdadala sa atin sa isang misteryosong paglalakbay na puno ng lihim at panganib. Sa Baguio, isang matandang bahay ang nagtatago ng mga alaala ng nakaraan at isang cassette tape ang magbubunyag ng mga nakakakilabot na katotohanan. Ano ang koneksyon ng cassette na ito sa mga misteryosong pagkawala at eksperimento? Halina't samahan niyo ako sa kwentong ito at tuklasin natin ang lihim ng lumang kaseta. Kumusta po sa lahat ng mga tagahanga ng Pinoy Horror dyan? Salamat po sa inyong oras at sana ay magustuhan ninyo ang kwento ko. Ako nga pala si Ken. Ang kwento ko ngayon ay tungkol sa isang kakaibang karanasan ko sa Baguio kung saan nakatira ang matandang kaibigan namin na si Aling Josie. Madalas akong bumisita sa kanya upang tumulong sa mga gawaing bahay at makinig sa kanyang mga kwento. Lumaki ako sa Maynila pero dahil sa trabaho ng tatay ko napadpad kami dito sa Baguio. Dito ko rin nakilala si Sarah, ang matalik kong kaibigan na naging bahagi ng kwentong ito. Isang malamig at mahamog na umaga sa Baguio, bumisita ako kay Aling Josie. Isang matandang babae na mag-isang naninirahan sa isang lumang bahay na puno ng mga alaala ng nakaraan. Ang bahay niya ay puno ng mga antigong kasangkapan at mga lumang libro na nagpapakita ng kanyang mahabang kasaysayan. Habang nag-aayos ako ng mga gamit ni Aling Josie, napansin ko ang isang lumang libro na hindi pa nabubuksan ng matagal. Pinuksan ko ito at nagsimulang magbasa na dadala sa mga kwento ng nakaraan. Biglang tumunog ang telepono ni Aling Josie. Narinig ko ang boses ni Sarah na kausap si Aling Josie tungkol sa isang lumang cassette tape na may kinalaman sa kanyang ama at isang tao na nagngangalang Renato. Aling Josie, ano po ang alam niyo tungkol sa cassette na iyon? Tanong ni Sarah. Nang matapos ang tawag, tinanong ko si Aling Josie tungkol kay Renato. Hindi ko siya kilala, sagot niya, ngunit may takot sa kanyang mga mata. Naging mausisa ako at nagpasya akong alamin pa ang tungkol dito. Sa mga sumunod na araw, patuloy akong bumalik sa bahay ni Aling Josie. Nagbabasa ng mga libro at naghahanap ng mga sagot. Isang araw, natagpuan ko ang isang lumang larawan na kasama sina Aling Josie, Aida, at Renato. Ang larawan ay kinunan noong dekada 80. Agad kong in-email si Sarah tungkol sa natuklasan kong larawan. Sinimulan niyang magsiyasat at natuklasan niya ang koneksyon sa kambal na kapatid ni Aida. Makalipas ang 3 linggo, nagpunta ako sa lokal na istasyon ng pulisya upang iulat ang pagkawala ni Sarah kay SPO1 Mario. "Sir, nawawala po ang kaibigan kong si Sarah," sabi ko. Ibinunyag ko rin ang blog ni Sarah na naglalaman ng kanyang investigasyon tungkol sa isang pangyayari noong dekada 80 na kinasasangkutan ng kanilang mga ama at isang eksperimento sa pagpapataas ng pandama. "Seryoso ito," sabi ni SPO1 Mario. "Kailangan nating alamin kung ano ang nangyari sa kanya." Nagsimula akong mag-alala ng husto para kay Sarah. Sa aking pagsusuri, natuklasan ko na ang mga subject ng eksperimento, kabilang ang aming mga magulang, ay sinadyang masangkot sa isang aksidente sa bus bilang bahagi ng eksperimento. Ang mga nakaligtas ay naglaho o namatay sa misteryosong paraan na may kaugnayan sa distansyang nilakbay nila mula sa lugar ng aksidente. Natuklasan ito ni Sarah, kaya siya nasa panganib ngayon. Napansin ko na may mga bahagi ng mga tala ni Sarah na tila sinadyang burahin o takpan, may nagtatangkang itago ang katotohanan. "Ken, may pattern ng pagkawala ng mga tao na may kaugnayan sa eksperimento," sabi ni Sarah sa isang voice recording na natagpuan ko. "Kailangan nating alamin kung ano ang nangyayari." Nagsimula akong magplano ng aking paglalakbay patungong Bigan, determinadong hanapin si Sarah bago pa siya mapahamak.
Sa istasyon ng pulisya, inihayag sa akin ni SPO1 Mario, "Ken, may kailangan kang malaman. Binabantayan ka namin dahil sa potensyal na katulad na kakayahan ng mga magulang mo." Nagulat ako sa revelasyon na maaaring namana ko ang kanilang mga kakaibang kakayahan. Agad akong umalis, ibinahagi ang detalye ng blog ni Sarah sa mga kaibigan at pamilya sa hangaring matulungan nila ako sa paghahanap. "Kailangan nating magtulungan," sabi ko sa kanila. Napansin ko na may mga taong nagmamatyag sa amin mula sa malayo, nagbabadya ng panganib. Nagsimula akong maglakbay patungong vegan, dala ang pag-asa na makikita ko si Sarah. "Sarah, hintayin mo ako," bulong ko habang nagmamaneho. Habang naglalakbay ako patungong vegan, nakatanggap ako ng mga kakaibang tawag sa telepono. "Ken, tulungan mo ako," sabi ng boses ni Sarah, ngunit puno ng static at hindi maintindihan. Hindi ko alam kung totoo ba yon o kung guni-guni ko lang. Pero paulit-ulit yung tawag at sa bawat pagkakataon naririnig ko ang mga pabulong na boses at mga pira-pirasong impormasyon na nagbigay sa akin ng direksyon. "Sundan mo ang mga pahiwatig," sabi ng boses. Nang makarating ako sa vegan, natagpuan ko ang mga pahiwatig na iniwan ni Sarah tungkol sa kanyang lokasyon. Ang bawat isa ay nagdala sa akin sa isang lumang bahay sa dulo ng Kalye Crisologo. "Sarah, nandito na ako," sabi ko habang papalapit sa bahay. "Sana ligtas ka." Kinakabahan ako, ngunit kailangan kong maging matapang para kay Sarah. "Ken, nandito ako," sabi ng boses ni Sarah mula sa loob ng bahay. Hindi ko alam kung totoo ba yon o kung may naglalaro lang sa isip ko, pero wala akong magawa kundi sundin ang boses na yon. Sa loob ng lumang bahay, natagpuan ko ang mga cassette tapes at mga dokumento na nagpapatunay sa eksperimento. "Ito na ang katotohanan," sabi ko sa sarili ko. Hindi ko inaasahan na ganito kalala ang mga nangyari noon. Sa pag-play ko ng cassette, narinig ko ang mga boses na nagsasalaysay ng mga pangyayari sa eksperimento. "Ito ang mga boses ng mga biktima," sabi ko. Biglang sumulpot si Renato, na ngayon ay isang matandang lalaki na may kakayahang magpalit anyo. "Hindi mo dapat ito matuklasan," sabi niya. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang presensya at para akong napako sa kinatatayuan ko, ngunit hindi ako pwedeng umatras. Nagkaroon kami ng matinding komprontasyon. "Hindi mo ako mapipigilan," sabi ko habang lumalaban. Lahat ng lakas ko inilabas ko para mailigtas si Sarah. Sa huli, nagtagumpay ako na iligtas si Sarah at ibunyag ang katotohanan sa publiko sa pamamagitan ng blog ni Sarah. "Kailangan malaman ng lahat ang katotohanan," sabi ko. Ang mga huling eksena ay nagpapakita ng mga kopya ng kaset na kumakalat sa buong Pilipinas na nagdudulot ng bagong takot sa mga nakakarinig nito. "Ang katotohanan ay hindi na maitago," sabi ko. "At nagsisimula pa lang ang ating laban." Mga kaibigan, natutunan natin na ang katotohanan ay laging lumalabas kahit gaano pa ito katago. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang kwentong katatakutan. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat sa mga lumang cassette tapes, baka may lihim na naghihintay.